Amen. Sige. Ano, kasi nakaread ako eh. Sabi nila, Heart's Day daw. Di, mag-read din ako. Sabi ni Mrs., kung ano ang nandun sa, pulo mo, ay sa closet mo, yun lang ang damit mo. Sabi niya oo. Pero, regaluhan ko naman ng katawang, ay ang sarili ko. Bumili naman ako ng ang damit ko. Hindi ko man naipalam kay Mrs. Sabi ko, bumili ako. Pinignan ko yung presyo niya, $40. Ay, ako, $40. Sabi ko, hindi ko nabibili. Tinangan ko sa likod niya, naka-sale, $9 lang. Yan ang natin. Pag matas ang bayad, huwag nating bibilihin. Pag mababa, naka-sale. Pwede nang iunti-untingin, bunutin yung wallet mo. Kung wala, sa card lang. Kung may card. Yung mga isa lang. Yung mga magkakapamilya, isang grupo. Ito yung gagawin ko, ito mga kapatid. Sorry sa mga magkakapamilya o magkakaibigan. Isang pamilya, isang lugar lang. Please lang. O magkakaibigan. Hindi nyo maintindihan? Tayo, yung isang pamilya, halimbawa, Mercado family, o Abano family, o yan, banda kayo doon. Kayo lang lilipat. Kung wala ka naman kayo kapamilya, yung kasal group nyo, o kung wala kasal group, ganyan ang gagawin natin. Kung wala ka na yung kasal group, yung kaibigan nyo. Kung wala kayong kaibigan, pupunta kayo na lang dito sa rap. Kaibigan ka. Dito, nakatayo kayo lang ng 30 minutes. Dito, nakatayo lang kayo. Kung wala kayong kung wala kayong cell group o man, alam ko meron. Ang pag-uusapan natin, ang tema natin itong February? Love God, family, and church. Yan ang natin, pag-uusapan natin. Pero, meron akong subtitle. At yung natin, The Ladder of Love. Ladder of Love. Yan. Love, family, love God. The Ladder of Love. Sino ba sa inyo na nakakita ng ladder? Ladder. Yung hagdan. Kanina lang, di ba? Kagabi, di natin na nailagay yung sa taas kung walang ladder. Yan ang pag-uusapan natin. Basahin natin sa Mark chapter 12, verse 30 and 31. Sa NIV tayo. Sabi niya, love the Lord, your God, with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. And the second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Palakpakan natin ng Panginoon. Yan. Paano yung tanong nyo siguro, paano yung 10 Commandments? Wala namang law? Hindi naman Yung law na yan, yung Mark chapter 12 verse 30 and 31, na-divide lang niyang dalawa. Yung number 1 to 5, yung 10 Commandments, basahin nyo na, hindi ko na babasahin kasi yung oras natin. From 1 to 5, yan ang para sa Diyos. Ibig kong sabihin niya, papuri, pasalamat, talagang para sa Panginoon. Siya yung number 1. Yung 6 to 10, yan ang para sa tao. Yung pagmamahal natin sa tao. Kaya ito yung natin. The ladder of faith.
The whole Bible is a love story of God for the human race. Yung love of God. Sino ba sa inyo ang nasubukan na nagmahal? Itaas ang kamay. 2, 3, 4, 5, 6. Lahat tayo, nasubukan natin nagmahal, di ba? Pag nagmahal ka, ano yung ano mo? Kahit hindi ka na natutulog, basta mahal mo ang ay talagang nagmahal ko, mahal na mahal mo. Oh. Kahit napuyat-puyat ka, kahit pagod ka, kung mahal mo, kahit nakunanatay Ilocano, Barlasio, Tikarayan, kahit yung sa kabila ay ilog dito, ay pumunta ka sa kabila, ay pumunta ka doon dahil minamahal mo siya, di ba? Kahit umuulan pa, kahit madulas pa ang daan, kahit may isno pa, kahit nasa St. Justus pa dyan, di ba? Kayo mga taga St. Justus, palakpakan natin ang mga taga St. Justus. Di ba malayo sila? Mula St. Justus hanggang dito, o ilang oras kayang biyahe? 30 minutes? May sasakyan kayo. Kung sa Mount Morency, 2 oras, Brother James. Diba? 2 oras. Pero, yung pagmamahal natin, kaya yung pagmamahal, hindi natin mabayaran yan. Pag binayaran natin ng $1, humingi ka lang kayo, Brother Alan, marami yan. Diba? Una, yung pagmamahal natin sa katawan natin. Love yourself and your family. Hindi number 1 1 lang, step 1 lang. Iba yung number 1 kaysa step 1. Baka ano yun? Baka ma-misinterpret yun. Hindi number 1. Step 1. Step 1 yan. Love yourself. O sabi na naman, bakit ay, hindi pwede yung sinasabi ni Brother Perdi, love yourself. O sino ba sa inyo ang naligo ngayon? Tayong lahat, di ba? Bakit kayo naliligo? Di ba love nyo yung self nyo? Maamoy ako dyan. No? Dapat magsuklay ako. Subukan nyo hindi nagsuklay. Hindi nagsuklay si Brother Perdi. Di ba? Magsuklay ka rin. O, di ba, alam mo, iba yung selfish. Yung selfish lang, makasarili yan. Para sa'yo lang yan. Hindi yung wala kang paki. Business is your, mind your own business. Di ba? Yun ang ano natin. Sandali lang. Ito kasi pag mabasag yan. Bahala kayo. Pag nabasag yan, nasaan na tayo? Doon na tayo sa para madali. Eto, 2 oras yung yung sermon ko Wala, magbabayad na tayo, mag-exit ng natin. Love yourself. Yung katawan natin, di ba maligo tayo, matulog tayo, magpahinga tayo, mamasyal tayo. Sabi ko kanina, in-treat ko rin yung sarili ko. Bumili na ako ng damit. Love yourself yun. Hindi selfish yun. Magkaiba yung selfish, kaya love yourself. Spelling lang yan. Spelling yan lang, Brother Perdi. Mag-shopping naman kayo. Sino nang tag-shopping dito? Mag-shopping. Hindi sa window Ako, window lang. Hanggang sa window lang, hindi shopping. Sabi ko, isip-isip ko, may tanong ako, bakit na panangalanan na window shopping? Wala namang window dito Nasa loob naman ako. Di ba? Sa loob naman ako. Pero tingin-tingin lang, tingin-tingin. Pag sumama ka sa mga nagsashopping, magtitingin-tingin ka lang. Eto, ay wala yan. Hindi yan pa. Hindi yan. Holding hands kay Mrs. Maganda pa yung maganda pa yung itsura nyo, naka-holding hands ka, and then maka-ekonomya ka. Diba? Bago ng holding hands mo yung misis mo, hindi kahit saan-saan pumunta Nakikita mo yung Kaya yung una, love yourself.
O bakit dalawa yung microphone ko? Ito hindi gumagana. Ito Aalisin ko kaya, Brother Phil. Aalisin ko na lang itong isa. Oh. Hindi gumagana ito. Alisin ko na lang para sabihin naman nila, dalawa-dalawa ang microphone. Ayan, thank you, Brother Phil. Ayan. Ayan. Yung love yourself. Una. Gusto nating maparangalan o ma-honor yung natin, yung self natin. Pangalawa, yung pamilya. Kaya gusto kong kumpul yung pamilya. Hindi lang yung sarili natin, kundi mahalin natin yung pamilya natin. Sino ba sa inyo ang may nanay dito? Taas ang kamay. May nanay. Ako, wala na akong nanay. Pero marami akong nanay dito. Tatay ka na rin. Tatay. Meron tayong nanay. Tumabi ka kay nanay mo, Siyama. Pumunta ka. Nandyan yung biyena mo, tumabi ka doon. Dan. Family. Alam niyo yung family? Yun ang plano ng Panginoon sa buhay natin. May pamilya tayo. Pag may pamilya ka, talagang kahit anong mangyari, pamilya pa rin, yung parents mo. Ang parents mo talagang napakaganda. Ang nakakalungkot ngayon, pag parents, hey, yan ang sabi ng mga bata ngayon, di ba? Mind your own business. Wala kang pakialam. Magugas ka na dyan. Ay, hindi, mamaya. Anong importante? Mas importante pa yung hinahawak na, hinahawak ninyo? Ano ba yung laro nyo? Mamaya na lang. Magkalipas ng 2 oras, mamaya na rin, mamaya. Pag sinabi ng nanay, mamaya ka nang kumain ha. Pag sinabi ka niyan, wala akong lulutuin. Wala akong isasaing. Pag sinabi ng nanay. Pero alam nyo, yung love ng parents, napakaganda. Kaya kung may parents kayo, you are to honor your parents as long as you live. I-honor mo yung parents mo. Parents, nanay o tatay mo, i-honor mo habang mabubuhay ka pa. Dahil wala ka dito sa lupa kung walang nanay mo. Palakpakan natin ng mga nanay. Mga nanay, yan ang Sabi niya, yung parents ko noon, wala na yung parents ko, namatay. Namatay na sila. Pero yung parents ko, yung tatay ko nung namatay, August, yun. Malapit na yung August. Dinatid ako ng mga anak ko. At kasi Mrs., after ng alas 5 ng umaga. Pero sila pupunta sa Oka Beach. Ay, mag-beach sila. Pero ako, hindi ako mag-beach. Kasama sila, lahat ng buong Gia family, punta sila sa Oka Beach. Parang gusto ko nang hindi tumuloy ng flight ko gusto ko na mag-Oka. Alam niyo yung Oka? Ay, mag-beach ka doon. May white sand doon. Maraming magkain doon. At makapag-relax ka doon. Pero ang iniisip ko, yung tatay ko, paano? Hindi buhay, patay na. Paano ko makikita yung tatay ko? Patay na. Pero nandun ako. Pero ang sabi ng counter sa airport, sabi niya, walang flight, na-cancel yung flight. Ay, na-cancel? Wala akong cellphone. Paano ko makontak yung napunta sa Oka? Wala na sila, di ba? Wala na sila. Di maghapon ako naghintay doon sa airport. May revoke na naman yung schedule ko. Pero alam niyo mga kapatid, muntik ko nang sabihin, ay mag-iba na lang ako, malapit ang Montreal dito, mag-taxi na lang ako, uuwi na lang ako sa bahay. Pero alam niyo mga kapatid, hindi ko inantala, hindi ko pinansin, hindi ko inisip na mag-give up dahil mahal ko yung tatay ko. Kahit patay na makita ko lang man lang siya. Di ba? Hanggang alas 7 ng gabi, tingnan nyo, alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, doon lang na-revoke doon na lang ako ng ticket ko. Doon pa sa airport. Ay, hindi pa ako kumain. Wala pa akong cellphone.
napaka eto yung sabi ko, at malapit yung malapit ang temptation. Ano ang temptation? Doon, umuwi ka na lang doon sa bahay nyo. Mas maganda. Alam nila, Mr. Mercado, meron kang may book, sabi nila, meron from Montreal to Vancouver. Nagpunta ako. Sige ma'am, okay lang yan. Basta makalipad lang ako. Makasakay ako ng aeroplano for the second time. Basta makalipad lang ako. Alam nyo, nandun ako sa Vancouver. Wala akong cellphone. Wala akong communication. Tinatawagan ko si Mrs. Ano ang sinasabi sa cellphone? Pag tinawagan mo, your number cannot be reached. Hindi ma-reach. Yung number niya, naka-off. Wala silang signal o siguro nakalubat. Pero yung kapatid ko ay nagre-ring. Kuya, ito yung cellphone ko pa, hiramin mo. Sabi naman ng kababayan natin. Kaya hiniram ko, sabi mo, sister, sabihin mo sa ate mo, nandito anak ko sa Vancouver. Bakit kinukento ko ito? Dahil sa pagmamahal natin sa mga parents natin. Palakpakan natin ang mga parents. Amen. And then we are to love, honor, obey, care of your parents. Huwag mong sabihin na, ay nakaangsig ka. O yung di ba yung, Ilocano, Tagalogin ko. Pag naamoy mo yung amoy lupa ka na. Wala. O yung, ang baho-baho mo, ay amoy ihi ka. Di ba? Kuminsan nakakalungkot ganyan na yung mga anak ay tinitingnan yung nanay o tatay nila. Pero hindi mo naisip na wala ka ngayon kung wala ng nanay at tatay mo. Amen? Palakpakan natin mga nanay. Talagang nandito yung puso ko. Yung nanay at tatay, naghirap sila. Kahit inaantok man lang, ayaw nilang bitiwan yung anak nila. O yung dyan sa duyan, dinuduyan mo. Ang duyan man namin noon, hindi crib eh. Ngayon, high-tech na yung duyan ngayon. May electric pa, ipindot mo yung electric, nagaganyan na. Pero kami noon ay talagang dalawang kamay mo pang nagaganyan na. Kumot pa. Ay may tali dito, may tali dyan. Talagang yan ang sakripisyo ng mga nanay at tatay. Yan ang natin. Kaya yun, sabi niya, Ephesians 6:1, sabi niya, children, obey your parents. Yan ang obey. Obey your parents in the Lord, for this is right. Maganda ang mag-obey sa mga magulang. Kayong mga anak, tayong mga anak, kahit malilit tayo, o kayo, malilit kayo, ako malaki na. Pero wala na akong parents, kaya exempted na yan siguro ako dito. Pero anak pa rin ako, di ba? For this is right, that is may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Gusto niyo bang humaba yung buhay niyo? Hindi kayo kumain ng pansit. Ang pansit ay pangpahaba ng buhay, sabi nila. Pero ang pangpahaba ng buhay, makinig ka at mag-obey ka at i-honor mo yung mga magulang mo. Amen? I-honor mo. Kaya napagaganda pag in-honor mo at inag-obey ka sa parents mo, ay meron kang mapapala. Yan ang promise ng Panginoon. Pag gusto mong humaba ng buhay mo, ay magsumunod ka sa mga magulang mo. Sabi niya, husband and wives love. Yung naman, mag-asawa. Di ba? Yung pagmamahal niyang asawa at yung mag-asawa. Sabi niya, wives, submit to your husband. Kaya mga wife dyan, mga asawang babae, mag-submit tayo sa asawa nating lalaki. Ako naman ang breadwinner. Ako naman ang nagtatrabaho. Ikaw lang ay nag-alaga ng bata. Paano? Si Mrs. nga nasa Hong Kong noon. Ako, nag-aalaga ng bata. Paano?
wala akong kinikita. Nasa Hong Kong yung misis, pwede namang hindi magpadala eh. Pero alam niyo mga kapatid, love is the secret yan. Mahal niya yung pamilya niya, mahal niya ako, mahal niya ng pamilya niya dahil magtatrabaho doon para meron naman pambili ng mga pagkain. Diba? Yan, mag-submit tayo. Ako naman ang nagtatrabaho. Hindi yung magtatrabaho, kailangan talagang magpa-submit tayo. And now, as the church submit to Christ, so also wives should submit in everything in their husband. Ayan, yan ang magpa-submit tayo sa mga magulang natin. Ay, magpa-submit tayo sa husband natin. O wife, submit to your husband. Yan naman, manugang naman. Sino ba sa inyo ang may manugang? Sister Mira, meron kang manugang, di ba? Meron. Sino pang may manugang dito? Sister Ninya, may mga manugang. Yung matanda lang na katulad namin, na may manugang kami, may manugang ako. Tumayong nga Sister Ira. Dito sa church, hindi Ira ang Sister Ira, magkakapatid tayo sa Panginoon. Pero ang manugang, ayan, magkaibigan yung manugang at saka biyenan. Palakpakan natin yung mga manugang at saka biyenan. Kung magkaibigan kayo, pero kung hindi kayo magkaibigan, palakpakan pa natin. Kasi gusto yung magkaibigan. Dito sa Ruth chapter 1 verse 16, napakaganda ito. Kaya yung manugang, sabi, maalala ko tuloy yung nangyari sa akin. No? Doon ako sa Cagayan na napangasawa ko si Mrs. Cagayan. Sabi niya, yung biyenan kong lalaki, pero namatay na. Kahit yung nanay meron pa rin hanggang ngayon. Sabi nila, kay Ferdinand ito huwag niyong kakainin ito. Nakalaan para kay Ferdinand. Ay, mahal ako ng biyenan kong lalaki. Pupunta ako doon, nakalaan na yung pagkain ko doon. Huwag niyong kunin yan. Kahit marami pa yung mga kapatid ni Mrs. Talagang nakalaan na kay Ferdinand yan. Yan ang kaya salute tayo sa mga sa mga biyenan. Sabi niya sa Ruth chapter 1 verse 16, don't urge me to leave you or turn back from you, where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and my God is my God. Napakaganda yan. Yung mayroong kang ganyan, ng manugang na yan, gusto niyang usamaan yung biyenan niya. Namatay na yung asawa ni Ruth, pero gusto pa rin nag-stay sa presence ng kanyang biyenan. Bakit? Nakitaan siya. Anong nakita niya? Ay, napaganda ng biyenan ko. Hindi niya nakita yan. Nakita niya yung ugali niya, nakita niya yung God niya na makapangyarihan, yung Diyos niya. Ang nakita niya, ang Diyos niya ay siya yung nagsusupply ng pangangailangan niya. Ang nakita niya, ang Diyos ng biyenan niya ay Diyos na buhay. Kaya yung may biyenan kayo pag mapalad kayo pag tinuro sa iyo yung salita ng Panginoon. Huwag niyong tawanan, magpasalamat tayo kung meron tayong biyenan na nagtuturo sa atin ng landas ng buhay. Purihin ng Panginoon. Number 2, para hindi na lang napakatagal naman si Brother. Number 2 na. Sabi niya, step 2, sabi niya, love your church, friends, and others. Love. Anong oras na? 11:32 na. Medyo na, Pag nagaganyan yung yung sa upuan nyo, pwede ko nang kahit na hindi matapos yung ko, pag nagaganyan yung nyo, pwede nang tapusin.
Step 2, sabi niya, love your church, friends, and others. Yung love natin. Nasaan? Church, friends, and others. Yan ang step 2. Sabi niya, you may not like your neighbor, but you can love your neighbor. Paano to? Hindi mo gusto yung katabi mo. O hindi mo gusto yung neighbor mo. Hindi yung katabi. Yung apartment, yung ano mo, yung katabi mo. Kasi dada ng dada. Dada ng dada. O yung sa ano mo, yung family mo o yung friend mo. Pero alam niyo, sabi niya, you may not like your neighbor. Hindi mo man gusto yung kapitbahay mo, but you can love your neighbor. Di ba? Mahalin natin. Kung sino man siya, mahalin mo. Kung wala man siyang trabaho, mahalin mo. Mahalin ko lang kung wala akong may trabaho siya. Hindi. Sabi niya, in the parable of Good Samaritan, sino ba sa inyo ang nakabasa sa atin yung Good Samaritan? Sabi niya, Christ explained who your neighbor is. This is not your physical next door neighbor, but someone whom you can help. Yung tao na pwedeng tumulong sa'yo. Yung walang-wala ka. Sino ba sa inyo ang nasubukan na walang-wala ka? Yung walang-wala ka. O ano lang ang nag-amen eh. Yung walang-wala ka talaga. Yung kami talaga nasubukan namin. O hindi pa uso ng cellphone noon. Pag ginanyan mo nung bigas, yung paglagyan ng bigas, ikikanyan mo, krang! O ganyan, pag walang laman. Hindi ka naman yung bigas na nga ay yung lata ng Rebisco, yung biscuit. Alam ni Brother Jesse, ganyan mo, krang! Ibig sabihin, walang laman. Pero pag may laman, ay hindi tutunog yan, marami. Paano? Wala kang cellphone, walang Facebook. Ngayon, buti ngayon, may Facebook na. Sis, pwede bang pautang? Pwede na ngayon. May Facebook na. Ngayon, noon, walang Facebook noon eh. Walang Facebook noon. Ano ang gagamitin mong Facebook? Anong gagamitin mo? Tuhod, Brother James? Kapitbahay. Pwede ba kapitbahay, pautang? Wala ako eh. Paano? Wala talaga yung kapitbahay mo. Kami kay Mrs. noon, hindi ang gagawin namin, luhod na lang tayo. Bakit? Mahinan na ba yung tuhod mo? Hindi, manalangin. Manalangin. Manalangin kami. Palakpakan natin ang Panginoon. Habang nananalangin kami, ay may kumatok. May kumatok. Kuya, kunin nyo isang kaban. Nandoon sa bahay. Palakpakan natin ng Panginoon. Ay talagang sabi ko, ay buhay ng Panginoon dahil ang Diyos pala ay hindi nagpabaya sa atin. Diba? Yun ang Good Samaritan. Thank you, sister. Paano yung natin, yung prayer natin, tapusin pa natin o hindi? Tapusin na natin. Thank you, Lord. Tapusin mo, hindi dahil sa may kumatok sa door mo, agad-agad na ka pumunta doon. Hindi, tapusin niyo mo yung pagluhod mo sa Panginoon. Dahil yan ang power ng kapangyarihan sa buhay natin. Tapusin mo muna. Sister, mamaya mga 30 minutes, tapusin mo muna ang ginagawa namin. Anong ginagawa nyo? Nagluluhod kami. Anong nagluluhod? Yung nagpe-pray kami. Ayan. Talagang pag yan ang narinig ng mga member o yung mga kapitbahay, talagang saludo sila sa atin. Amen? Yun ang Good Samaritan. Yan ang Good Samaritan. Sino ba sa inyo nagpunta sa burial camp? Sino ba sa inyo nung lumakad lang at nag-tren, nag-metro?
Sa Berriocam mismo. Sa hindi nyo alam. Ako, kami, kasama ko sa aking kaibigan, si Jerwin ang pangalan. Banggitin ko ang pangalan na kasi hindi ko maiwan-iwan itong kaibigan ko. Kahit matagal na kaming nagkaibigan, nandun pa rin yung kaibigan ko. Kuya, punta kayo dito. Pero sa Berriocam, kwento ko lang, baka sandali lang ito. Baka mainip kayo dyan. Pag nasa Berriocam kami, nasa baba kami. Galing kami sa Montreal. Makiya kami, meron kami part-time doon. May matanda doon sa baba. Yung mga tao, ang dami silang tao, maraming tao na umakyat sa escalator. Yung matanda na nakahawak sa nagaganyan yung paa niya. Sabi ko kay Jerwin, yung kaibigan ko, Jer, tulungan natin o hindi? Malayo pa rin, natanaw namin yung matanda doon. Jer, tulungan natin o hindi? Kuya, ano ba ang silbi ng paglilingkod natin sa Panginoon kung hindi natin tutulungan? Palakpakan natin ng Panginoon. Yun ang napagaganda yung narinig ko. Sige, tulungan natin, pero maamoy. Mamuya, walang problema yung amoy. Mo na lang yung ilong mo. Kasi alam niyo na ng matanda alam niyo naman, may dyan, may amoy. Basta ikaw yung kanan, ako ang kaliwa. Hawakan natin yan. Pataas yung di mataas yung yung escalator. Buti kung 3 minutes lang, pwede. Siguro kung 10 minutes hanggang pataas, ay talagang 10 minutes ka ang sarap na yung amoy niya. Pero alam niya mga kapatid, at talagang kanan, kaliwa, yung tinulungan namin yung matanda sa Berriocam. Ay talaga sabi na, thank you. Ay sabi, takbo tayo, Jerwin. Nasaan ang McDo? Nasaan ang Tim Horton dito? Bakit? Hindi kami magkakape. Maghugas kami ng kamay. Maghugas kami ng kamay. Pero masaya kami. Masaya ka? Sabi ko sa kaibigan ko, masayang-masaya ko. Dahil natulungan natin yung matanda. Purihin na kami, palakpakan natin ng Panginoon. Ako, yung good Samaritan sa buhay natin, hindi sa next door natin. Yung taong tumulong sa atin. Yung taong nagpasakay sa atin. Hindi ka yung sinabi ng isang kaibigan namin, sabi niya, sumabay kayo? Oo, sumabay kami. Hindi naman sumabay. Sige, nakadrive na. Bakit? Sabi mo, makisabay lang kami. Hindi naman kami makisakay. Iba yung makisabay kaysa makisakay. Yung makisakay, talagang manunod ka sa loob ng kotse. Pero kung kasabay, ay lumalakad ka lang. Ay, kung true yan. Yan Pero alam niyo mga kapatid, hindi biro-biro ito. Pag tinulungan niyo yung bawat isa sa atin, hindi ka niya makakalimutan. Ikaw ang good Samaritan. Walang-wala kami noon. Sabi ko kay Joey ang pangalan. At saka LB, mag-asawa ito. Sabi, walang-wala kami. Wala kang pagbayad ng apartment namin. Kasi kakasakit ko lang. Katatapos ko lang nagsakit. Wala. Si Mrs. wala naman silang trabaho. Sila yung anak namin, Dalagita at saka Binatilyon naman. Wala silang Pero alam niyo mga kapatid, lumuhod kami sa Panginoon. Walang-wala talaga. Sabi namin, may tumawag sa amin. Sabi nila, parang sila. Kuya, kailangan niyo ba yung tulong? Ay, talagang napakasarap yung pag narinig mo yung salitang tulong. Ay, agad-agad namin sinabi, kailangan namin tulong. Bakit? Wala kami pangbayad ng apartment. Dito, pag wala kang pangbayad ng apartment mo, papalayasin ka ng tenant mo. Alam niyo mga kapatid, hanggang ngayon, di namin makalimut-limutan. Pinahiram kami. 500 lang naman. Pero alam niyo mga kapatid, hindi 500 ang
tinitingnan namin yung puso ng mag-asawang yun. Hindi yung halaga, yung puso ng yung taong yun, yung mga tao yun. Alam niyo mga kapatid, hanggang ngayon sabi niya, mayroon tayong 500, babayaran natin sila. Sabi ni Mrs. Babayaran namin, sabi nila, huwag na brad, huwag na kuya, huwag na ninong. Dahil sinabi ng Panginoon, kukunin niyo na, ibibigay namin na libre. Purihin ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Anong oras na? Sabihin natin na yung natin, bago natin sa second age doesn't matter, yung natin, yung edad natin. Huwag mong sabihin na, ay matanda na ako. Ako ay 16 years old lang. It doesn't matter. Meron kaming classmate doon sa Bible School. 64 years old. 64 years old. Sabi namin sa kanya, bakit ka nagpunta sa Bible School? Sabi niya, ngayon ko lang nalaman, nakilala ang Panginoon. Kaya yung buhay ko na natitira, ibigay ko na sa Panginoon. Yung natitira natin kayo, binata pa kayo, o dalagita pala kayo, bata pa kayo. Bakit hindi natin ibigay yung buhay natin? Kung minsan 50-50, kung minsan 70-30, kung minsan lang, ibigay natin na tudo sa Panginoon, yung buhay natin. Kasi sabi ko, yung magigitara din, may classmate din kami naggitara. Sabi, ay tigil ka na dyan. Yung boses mo pa north, pero yung gitara pa south. Ay hindi parang sintonado talaga. Ay sabi niya, nagalit sa amin. Sabi niya sa amin, na-correct kami lahat, na-review kami lahat. Sabi niya, itong gitarang ito, pinaghirapan natin lahat. Binili natin ito, 500 pesos. Lahat ng mga estudyante ay gagamitin. Ay, nasyak na kami dyan. Lahat ay gumagamit daw ng gitara. And then, lahat ng mga estudyante gumagamit nito. Sabi nila, at saka hindi nyo naman tingnan yung boses ko. Tingnan nyo naman, napakarami. Yung mga anghel, ang Diyos pumapalakpak sa akin. Yung pagkanta ko para sa Panginoon. Amen? Hindi man lang, hindi sintonado yung boses, hindi pa taas o pababa, hindi pa north, pa south yung boses natin, basta ginagawa natin para sa Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Kahit sino ka man, kahit security kami, dalawa kami kay Brother Alvin, security na tinitingnan yung mga natin, yung mga kalagayan natin, di ba? Nandun ka sa entrance, nag-greet ka, umismile ka naman. Kung nakaupo ka lang dyan, alam nyo, pag walang nakaupo dyan, mahirap nakatayo dito. Amen? Kaya palakpakan natin yung nakaupo. Kaya mahirap nakatayo dito. Subukan yung tumayo dito, na walang nakaupo dyan. Ay, para kang... para kang Brother Rick? Para kang ganyan. Pero alam niyo mga kapatid, pag nakaupo dyan, ano man ang estado mo, ano man ang ginagawa natin para sa Panginoon, ano man, sentonado ka, nakaupo ka man dyan, leader ka man, pastor ka man, o ano man, bishop ka man, o anong kalagayan mo dito para sa Panginoon. Ginagawa natin ito para sa Kanya, mga kapatid. Kung galing ka sa malayong lugar, hindi ka nagre-reklamo sa mga tao yan, magpasalamat ka. Kung ang ulam mo ay bagoong o asin, magpasalamat ka dahil nakakain ka pa. Na maraming milyonaryo dyan, maraming bilyonaryo dyan na hindi nakakain. Marami silang pera, marami silang bili ng pagkain, pero tubo na yung nila, bunganga nila. Bunganga ba? Yung bibig nila, di ba? May tubo na, hindi na makakain. Di ba? Hindi mapalad ka. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka.
Makakain ka ba? Oh, mapalad ka? Nakakain ka ba? Kaya huwag ka nang magreklamo kung wala kang, di ba nakita niyo yung nakita niyo yung nangyari sa akin. Nakita ko kanina pero anong nangyari sa akin. May pinost ni brother dito. Di ba nakita niyo? Nothing is impossible with God. Walang impossible para sa hindi pa nakaalam nila sa akin, na alam nila na stroke ako dati. Yung likod ko may tahi dito. Yan ang picture ko dati. Kung iniisip ko nung pag tinitingnan ko yan, lagi akong talagang hindi ko matingnan yan. Kasi pag tiningnan ko, ay talagang wala na, kailangan ng tissue. Noon. Pero alam niyo mga kapatid, yung babaeng yan, ang pangalan niya Wilma. Ayan, bukod sa mga pamilya ko, sila yung palakpakan natin ang pamilya natin, sila yung pero ito yung mga kaibigan ko. Si Manang Wilma, mula dito sa Montreal hanggang sa Montreal Jail, Montreal General Hospital, sa downtown yan, malayo. Gabi-gabi nandun, kahit si Mrs. nandun. Kahit sa bus, umiyak si Mrs. Sabi niya, talagang mabuhay pa kaya si Mr. Wala na. Nandun, nakaratay na. Si Mr. Nandun na. Pero alam niyo mga kapatid, nothing is impossible with God. Walang imposible sa may palakpakan natin ng Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Yung kaibigan ko, sabi nila sa akin, eto, moving namin yan, mga kaibigan namin. Sabi nila, Kuya, ay sabi ko, mahiya naman ako sa moving nila kasi nung mutulong, makabuhat sila ng mabibigat. Pero ako, walang-wala na, hindi ako makatulong. Sabi nila, pumunta ka lang, Kuya. Bakit naman? Wala akong may tulong. Kahit makitulong ka lang ng pagkain, maubos lang ang pagkain natin, pwede na. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Pero hindi lang yon. Sabi nila, kahit lang man lang, nakatingin ka, tinitingnan yung mga magbagahe natin. Nandun ka lang, nakatingin. Kasi may isang araw na hindi ka walang nakatingin. Ay tinangay yung mga tao. Akala nila, tinapon na. Ay magaganda pa pwede ito TV o mga magaganda pa yan. Pero alam nyo, ito yung natin, na gusto nating gawin. Yung kahit ikaw ay talagang nandun, gagawin mo yung para sa Panginoon. Mga kaibigan, kaya pangalagahan nyo yung mga kaibigan nyo. Kung may kaibigan kayo, huwag kang masungit. Sabihin mo yung gusto mo. Basta yung gusto mo sa kanya, ay gusto kong McDo. Di mag-McDo kayo. Kaibigan mo yan. Hindi mo kaibigan kung itatanggi yung McDo. Amen? Hindi mo kaibigan yan. Pag sinabi mo, ay kumain ako dito, gustong-gusto ko yung masarap na pagkain, yung prutas. Bilhan mo yung pagkaibigan mo. Pag hindi mo kaibigan, ay talagang hindi ka bibilhan. Kahit magluod ka pa sa harap niya, hindi ka bibilhan. Pero kung kaibigan mo, ay napakasarap po magkaibigan. Step 3, bago ako magtapos. God's love. Ito yung natin. Patapos na hanggang mga 10 minutes na lang siguro. Sabi niya, yung all the other loves are influenced by agape love. Sinabi ni Pastor nung Saturday. Di ba agape love? Yun ang pagmamahal ng Panginoon. Letter A, agape love. Letter B, yung supernatural love. Ayan, supernatural love. Yung supernatural love, yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin. Yung number 3, indescribable love. Hindi mo may paliwanag Kahit anong multiply yan, kahit root pa yan, kahit ano ba yan, kahit ano, hindi mo may paliwanag kung gaano ka minahal. Tanungin, paano ka nakalakad? Hindi ko may paliwanag Paano ka nagmiracle ng Panginoon? Hindi ko may paliwanag
Is indescribable love. Yung ano, paano ka nakapunta dito sa Canada? Ay, hindi ko may paliwanag eh. Yan ang pagmamahal ng Panginoon, indescribable love, unconditional love. Kahit sino ka man, mga kapatid, ang love ng Panginoon, unconditional. Ano man ang nangyari sa iyo, ano man ang nakaraan mo, ano man yung bagay na ginawa mo, kahit na bilanggo ka man dyan, kahit na ano nangyari sa iyo yan, kahit nakapatay ka man yan, yung pagmamahal ng Panginoon ay hindi magmamalil dahil unconditional love. Ako, mga kapatid, hinamon ko pa yung pastor. Sabi ko, ano ba yung sinasabi mo dyan? Hamunin niyo yung pastor dyan. Sabi nila, dahil ang gusto nila maglablab ka na, love. Ano yung sinasabi mong pastor yan? Nagbisikleta kami sa kaibigan ko. Sabi ko, gusto mo bang away? Oo, sige, halika dito. Mag-away tayo. Yan ang natin. Yun ang gusto namin noon. Nagaganyan pa, Karatista talaga yung pastor. Pero alam niya, anong gusto mo? Away? Sige. Alam niyo mga kapatid, nung kami po yung pag may bato na yung ganito, pag nasa Pilipinas ka, pag may sa bubong, ay kami na yun, nagbabato na kami dyan. Ang ingay-ingay yun, hallelujah! Ang ingay-ingay yung mga hallelujah, ang ingay-ingay yung nagpe-praise the Lord, ang ingay-ingay yung nagke-clap. Ang ingay-ingay nila, di ba? Ang ingay-ingay nila nung hinipo ng Panginoon ng puso natin. Ang hinipo ng Panginoon, ganito pala yung pagmamahal ng Panginoon. Hindi tinitingnan yung nakaraan mo, ang tinitingnan niya kung gaano minahal ang Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo, ito yung undescribable love, yung fuel love, yung fuel. Hindi makapunta yung sasakyan mo sa ibang lugar kung walang fuel, di ba? Walang fuel. Ito yung nag-udyok sa akin. Bakit ako nagla-live everyday? Dahil may pagmamahal sa puso ko. Bakit ako nag-preface dito? Mayroon naman nag-preface dyan, mga kapatid. Dahil ang nag-udyok sa akin, yung love ng Panginoon sa akin. Bakit sinabi ng ako nag-preface sa gitna ng mga tao? Sabi ng tao noon, binunot pa yung itak niya. Sabi niya, tumigil ka dyan. Tumigil ka, itigil mo yung pag-mensahe mo. Kung hindi mo itigil, puputulin ko yung leg mo. Sabi niya sa akin, ay huwag mo nga akong habunin. Sabi ko naman sa isip ko, hindi ko sinabi sa kanya. Kasi baguhan pa ako. Kung mamatay ako ang first na mamamatay dito sa harap ng mga kongregasyon. Ako na mamatay. Wala pa si Mrs. Jones. Binata pa ako noon. Puputulin yung leg ko. Di, pwede, okay lang. 23 years old naman ako noon. Pag maputol ako yung kauna-unaan sa Cagayan ng putol yung leg niya. Sabi ko, nagpatuloy pa rin ako nag-praise. Pinatuloy ko, sabi ko, mahal kayo ng Panginoon. Tayo po ay mahal ng Panginoon. Babaguhin tayo ng Panginoon kahit sino ka man, kahit drunkard ka man, kahit ano man ang estado mo sa buhay, babaguhin ka ng Panginoon. Sabi ko, pagkatapos ng 2 minutes nandun, nakaluhod na sa harap ko at umiiyak na ang purihin ng Panginoon. Umiiyak na, sabi ko, patawarin mo ako, Pastor. Hindi ako ang magpatawad sa iyo. Ang Panginoon, humingi ka ng patawad sa Panginoon dahil siya yung umipo sa buhay natin. Kahit matigas man ang buhay natin, yung puso natin, kung ibigay natin sa Panginoon ay hindi yung buhay natin. Siya po yung magbabago sa buhay natin. Siya po yung transform. Sabi niya, God can transform your relationship. Kahit medyo problem mo yung relationship mo sa kapwa mo, alam mo, i-transform ng Panginoon.
Malabo na yung relationship namin eh. Ano ka? Malabo na. Alam niyo mga kapatid, pag malabo yung relationship mo, hindi ka tumakbo sa kaibigan mo. Tumakbo ka sa Panginoon, sa pagmamahal niya. Nakita mo nagkamal yung partner mo, yung kaibigan mo, ay tumakbo ka sa presensya ng Panginoon. Amen? Tumakbo ka doon kasi mararanasan natin, makikita natin yung pag-transform yung buhay natin. Kaya yung sinabi ko, yung transformation, hindi lang one day. Unti-unting itatransform, babaguhin ng Lord yung buhay natin. Yung dating naghamon ng pastor, yung dating nagbabato ng bubong noon, yung dating walang pagmamahal, yung dating nagsasabi na naghahaleluya kayo, dating ngayon nakikita nyo sa harap niyo mga kapatid na nagtuturo na ng salita ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Kung yung pagmamahal natin, hindi magbabago yan. Kahit ano man, kahit sino ka man, kahit anong nangyari. Mga kapatid, ito yung natin, yung buhay. Sabi niya, yung history ng son, yung prodigal son. Ang nakikita na lang natin, yung prodigal son eh. Pero, hindi natin nakikita yung isang son. Laging prodigal son. Pag nakikita mo, yung son. Tama naman, okay naman yan. Pero hindi natin nakikita yung other son. Ano yung son? Mabait siya. Hindi ako masungit, mabait ako. Pero mayroon pa rin kailangan ng Panginoon. Mayroon pa rin kailangan niya. Anong kailangan niya? Baguhin ang puso niya. Baguhin yung inggit. Wala siyang pagmamahal. Di masaya siya. Sana na bumalik yung kapatid niya. Pero nagkaroon yung inggit. Nasa kanya lahat. Ng kayamanan ng tatay niya. Lahat. Gusto niyang gawin, pero hindi niya ginawa. Dahil ang akala niya, para sa tatay niya. Pero alam niyo mga kapatid, tayong lahat, meron tayong kalayahan na magpuri sa Panginoon. Sino ka man, ano man ang estado mo, ano man ang kalagayan mo, ano man ang sitwasyon mo. Sabi niya sa Bible, Romans 8:35 and 36, dito 39, dito ako magtatapos. Napakaganda ito mga kapatid. Pag binasa natin, ito na yung natin. Sabi na, can anything ever separate us from Christ's love? Meron ba? Wala. Yung pagmamahal ng Panginoon. Does it mean He no longer loves us if we have trouble in calamity or calamity? Trouble and calamity. Mayroon kang bagay na nangyayari sa buhay mo, may trouble ka, may calamity, crisis ba sa buhay mo? Or are persecuted? Meron kang persecuted, hindi ka lang nakamayan yung sister mo o brother mo. Hindi ka lang nag-greet yung kasal group mo, yung mo, magtampo ka na, wala ka na sa Panginoon. Persecuted yun. Pag nakita mo, ang akala mo, persecuted lang. Pag meron kang nakikita, may snow, may ice, persecuted yun eh. Bakit ko sinabi na persecuted? Ay hindi ka na lalabas dahil mapapersecute ka sa ice, lalo na kung madulas yung ice. Buti kung snow. Ice lang. Magpasalamat ka, nakatapak ka pa ng snow. Magpasalamat ka, nakatapak ka pa ng ice. Pag hindi ka nakatapak, problema mo yan. Alam niyo mga kapatid, bago ako, can anything separate us from Christ's love? Does it mean no longer love us? If we have trouble or calamity or persecuted or hungry, sino ba sa inyo ang nagugutom na ngayon? Sa ngayon, nagugutom. Wala pa sa kalingkingan, nagugutom. Pag inisip yun sa mga kapatid natin dyan sa Africa, hindi sila kumakain. Anong kinakain nila?
mga lupa. Gawin nilang bibingka para pagkain lang. Skinny siya o skinny sila. Wala silang magkain. Tayo, ilang beses tayo kumakain. Or destitute or danger. Panganib sa buhay natin. Or threatened with death. Yung sinabi ko sa inyo, itigil mo yan. Kung hindi, mamamatay ka. Pero hindi ko tinigil. Nagpatuloy ako na pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung sabi na sa 38, I am convinced that nothing can ever separate us from the love of God. Nothing. I am convinced. Sabi ni Apostol Paul, konbinsido ako, sigurado ako. Walang duda. Yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin. Nagdududa ka ba? Pero ngayon, siguraduhin ko sa iyo mga kapatid, na mahal ka ng Panginoon. Neither death nor life, neither angels nor demons. Sabi niya, neither our fears for today. Ano ba yung fears mo? Ano ba yung pag-aalala mo? Ano ba yung worry mo? Nandito ka na. Ano ba yung worry mo? Wala ka bang papel? Wala ka bang kinakain? Wala ka bang pagrenta sa bahay mo? Wala ka bang sasakyan? Wala ka bang bahay? Wala ka ba dito? Alam niyo mga kapit, yung worries natin, pag binigay natin sa Panginoon, ibibigay niya yung tagumpay sa atin. Sabi niya, hindi lang fears of today, nor our worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Napakasarap itong verse na ito. Tawagin ko namin yung mga musician. Alam niyo mga kapatid, sabi niya sa John 3:16, memorize natin, pero ang tanong, paano mo i-apply yung John 3:16 sa iyo? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. But whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Tiniis ng Panginoon sa cross ng Calvary. Lahat tiniis niya para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat. Upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at maligtas sa kapahamakan. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. I-demonstrate niya yung tunay na pagmamahal. Hindi magawa yung taong ganyan. Pero ang Panginoon ginawa niya para sa akin at para sa iyo. Upang tayo magkaroon ng kaligtasan sa ating buhay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hindi tayo mapahamak. Hindi biro-biro yung kapahamakan na naghihintay para sa atin. Dahil lahat ng mga tao nagkasala sa Panginoon. Nahiwalay sila sa presensya ng Panginoon. Pero salamat sa pagmamahal ng Panginoon. Salamat sa Diyos dahil ang Panginoon ay ginawa niya tayo na mayroon tayong kaligtasan sa buhay natin. Kantahin natin yung kinanta natin kanina. Sige, tumayo tayo mga kapatid. Ang gagawin natin ngayon, kung bakit mga kapamilya, magkasama-sama, mga magkakagrupo, magkakasama. Sige, lapitan nyo yung mga magulang nyo, yung mga kapatid nyo.
Mga pamilya nyo, kung wala kayong kapamilya ngayon, yung mga kaibigan nyo, yung mga kasalgop nyo, sige, lapitan nyo. Lapitan nyo. Sabihin nyo sa kanya, mahal kita pa. Mahal kita, ma. Mahal kita, kapatid. Mahal kita. Sige, punta kayo. Mahal kita. Kung magkaibigan man kayo, mag-holding hands kayo, magkaibigan kayo, o magka-apartment kayo, lalaki sa lalaki, kung lalaki. Kung magkapamilya man kayo, mag-holding hands kayo. And then habang kinakanta ito, yung kanta na walang katulad, namnamin natin yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin. Pigit natin ng mga mata natin. Yes, Lord. Habang kinakanta ito, mga kapatid, buksan natin yung mga puso natin. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Pag nandun na tayo sa mga pamilya natin, o kaibigan natin, mga kapatid. Sige, holding hands tayo o circle, mag-circle tayo. Kung kailangan natin yung yakap ng isa, yung padama mo, yung pagmamahal ng Panginoon, sige, yakapin mo. Kung ikaw ay nabibigatan ngayon, kung ikaw worry ngayon, kung ikaw ay walang nagmamahal, feeling mo lang walang nagmamahal sa iyo, sige, padama natin yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa paghipo mo sa puso namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw, Diyos na makapangyarihan, na walang imposible sa iyo, Panginoon, na lahat ng bagay pwede sa iyo, Panginoon. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Yung pagmamahal mo sa amin, Panginoon, ikaw ang Diyos na bumago sa buhay namin. Ang sitwasyon namin, Panginoon, na parang walang-wala na, nasa daan kami na walang-wala na wala na kaming masisilungan, wala na kaming malalapitan, Panginoon. Wala na kaming walang nagmamahal sa amin. Parang ang feeling namin, Panginoon, na parang walang-wala na kami. Pero salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin. Salamat, Panginoon, na ibinuhos mo
yung buhay mo para sa amin, Panginoon, upang kami po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin. Tinataas ka namin, Panginoon. Lord, salamat sa mga pamilya namin, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, mga pamilya namin, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon. Tulungan mo sila. Kaya nilang malampasan lahat ng mahihirap ito dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na tumulong sa kanila. Lord, buklodin mo kami, isang espiritu, itong grupong ito, itong church na ito. Lord, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, ang God is able family, Panginoon. Itinataas namin ang aming pastor, Panginoon, si Pastor Jeff. Lord, itinataas namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Nandun ka sa buhay niya, Panginoon, na nag-start ng God is able dito sa Montreal upang kami po ay makilala ka namin, Panginoon, at mapalakas kami sa iyong salita, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Bawat isa, pamilya-pamilya, Panginoon, tulungan mo sila, Panginoon. Tulungan mo po kami na mapagtagumpayan namin yung mga laban. Hindi lang laban sa amin, kundi laban ito, laban para sa iyo, Panginoon. Laban na magtatagumpay kami, Panginoon. I-declare namin yung katagumpayan. I-declare namin yung kagalingan. I-declare namin yung blessing para sa amin. I-declare namin yung blessing sa pamilya namin. I-declare namin yung pag-ibig mo sa buhay namin. Yung pagmamahal mo, walang katumbas, Panginoon. Walang katulad yung pagmamahal mo sa amin. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Let's declare the victory of the Lord. Amen.